Hi mga guys, meron ditong nakakatawa na post, no? Ang sabi po ng isang DD sheet, Hanilet kept her distance and allowed the president to shine and be recognized for his own merits. She never spoke on his behalf, neither did she get in the way of government dealings. Plum might be the Achilles heel of this admin, making the president look weak and not in control. My God, nasa napunta ang mga brain ng mga DD sheets. Alam niyo ba na si Hanilet po, no? Sa madaling salita, hindi po siya legal wife, no? Sorry po bip-bip muna ako. Bip-bip! Siya po ay isang betka. Binaligtad ko na lang para medyo hindi masakit pakinggan. Siya po ay isang betka. Ang legal wife po ay si Elizabeth Zimmerman, yung nanay ni Saramaw. Unang-una sa lahat, bakit magsasalita yung isang betka? Siyempre, alam naman niya kung saan dapat siya lulugar. Wala po siyang wala po siyang right na magsalita, no? On behalf of Duterte, kasi betka. Si Elizabeth Zimmerman naman, bakit naman siya magsasalita? Kita naman natin parang not in good terms sila. Kita nyo nga nung nag-inauguration si Saramaw, di ba? Kita mo nga, di ba, social distancing sila. So parang merong gap. At isa pa, bakit naman siya ipagtatanggol ng betka at saka ng legal? Hello? Meron bang nagmumura? Meron bang nambebembang? Meron bang naninira kay RRD during that time? Hello, iba po ang panahon sa panahon ni RRD. Sa panahon ni RRD, siya po ang nag-o-oppress. Ino-oppress niya yung mga press kapag merong nagsasalita at may mga pinapakulong. At yung iba In short, walang pwedeng magsalita ng masama kay Duterte during the time. Ngayon magkaiba ngayon sa panahon ni PBBM. Dahil sa panahon ngayon ni PBBM, iisa lang asawa niya legal wife. At kita niyo naman, di ba, araw-araw binabanatan si PBBM ng mga DD Sheets supporters, DD Sheets vlogger, pagkatapos ginigiba ng dating Pangulo at ng mga alipores nito. Halos inaraw-araw nga, sinabutan din, yung matanda na parang isang bulati na lang hindi pumipirma, tapos sa mga prayer rally, di ba, pinagtutulungan, tinawag ng bangag, pa-drug test, etc. etc. Sa panahon ni Duterte, walang nanggaganon sa kanya. Walang nanggagago sa kanya. Walang nambababoy sa kanya. Siya ang gumagawa. Siya ang nambababoy. Siya ang nanggagago. Si Duterte ang gumagawa nun. Hawak niya ang kapulisan. Hawak niya ang media. Kontrolado niya ang lahat. Bawal kayong magsalita against him. Pinapatahimik ang UP. Pinapatahimik ang mga nagrarally. Binubusalan ang media. Ganun po ang political atmosphere sa panahon ni Duterte. Kaya, sila po ang hari nun. Yun po ang totoo. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, inapi-api nila si PBBM. Grabe, inaraw-araw nila ang pang-aapi kay PBBM at ang pagpapakalat ng mga maling at mga malisyosong impormasyon. Then, panay sabi nila, bakit hindi nagsasalita ang palasyo? Bakit hindi nagsasalita si Lisa Marcos? Dapat magsalita. Kasi, ibig sabihin, totoo pala yan, hindi nagsasalita Tapos, nung nagsalita, ang legal wife, pabiktim kayo. Hello? Gamitin ang utak. Gamitin ang utak, ha? Ulitin ko, hindi talaga magsasalita si Hanilet dahil betka po siya. Hindi rin magsasalita si Elizabeth kasi not in good terms naman sila. At saka, bakit pa sila magsasalita? Si Duterte ang nang-o-oppress. Si Duterte ang talagang sumasakal sa mga press at yung mga opposition. Bawal kayong magkritik. Pag nagkritik kayo kay Duterte, lagot kayo, kulong kayo. Yan ang nangyari kina Laila de Lima. Diba?
At yung iba ng mga journalist, yun ang totoo. So, ano magpakatalino, stretch your brain. Kumbaga, sabi ni FL, stretch your brain. Huwag masyadong bugok. Kasi, hindi maganda ang bugok. Peace!